Purihin ng Panginoon. Muli ay maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa atin sa Emmanuel TV Network. Samahan po ninyo ako sa patuloy nating pagpapalalim ng ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco Evangelista. Ang atin pong paksa ay tungkol sa kontrobersyal na mga imahe, mga banal na larawan sa ating simbahan. Nako, pagka tungkol sa rebulto ang pag-uusapan, para bagang binabagyo ang mga protestante upang sabay-sabay silang umatake sa atin. Kayong mga Katoliko, mananamba kayo ng rebulto. Kayong mga Katoliko, sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Nakalulungkot po. Bakit? Sapagkat sa ataking ito, marami pong mga mahihinang Katoliko ang naaakit at sumasama sa ibang sekta. And the worst, binabasag pa po yung mga sacred images. Marami po tayong napapanood na ganyan sa mga social media ngayon. Yung isang pastor, minartilyo, tinurog, sinunog ang mga banal na imahe na nagre-represent ng ating pananampalatayang Katoliko. Kaya sa oras pong ito, sa pagkakataon pong ito, itatalakayin natin, masama ba talaga ang may rebulto? Now, ano po ba ang referensya ng mga kaibayo natin upang sabihin nilang ang Iglesia Katolika ay mananamba ng mga rebulto, mananamba ng mga Diyos-Diyosan? Una, of course, gagamitin po nila ang banal na kasulatan. At ang kanilang referensya ay kanila pong inahango sa bahagi po ng Deuteronomio chapter 4. Ang bahagi po ay Deuteronomy chapter 4 verse 15 hanggang 18. At maliwanag daw po na mababasa dito na ang mga Katoliko nga ay sumasamba sa mga rebulto. Bakit? Sapagkat maliwanag po ang utos ng ating Diyos, huwag kayong magkakaroon ng mga larawan. At bukod po sa Deuteronomy, ginagamit din po nila ang bahagi ng Exodus chapter 20 verse 1 to 5. Ano po ang sabi ng Biblia? Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Mga minamahal kong taga-subaybay, gamit po itong talatang ito ng Deuteronomio chapter 4 verse 18, verse 15 to 18, at ito pong Exodus chapter 1 verse 1 hanggang 5, tila may punto po ang mga kaibayo natin, ang iba't ibang sekta, ang mga born again. Banggitin nyo kung sino sila, tila baga may punto sila. Kasi ang utos doon, huwag kang gagawa ng anumang imahen. Teka lang, ano ba itong nasa harapan ko? Ano ba itong hawak ko? Ito'y imahen. At sinabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Meron ako. So meaning to say, ang sabi ng Diyos, huwag gagawa, meron ako, masama. So kung kayo po ay hindi mag-iisip na mabuti at hindi gagamit ng sapat na utak at kaalaman, tila ho, mamamali nga tayo ng direksyon. Una, masama nga po ba talaga? Bawal nga po ba talaga ang magkaroon tayo ng mga imahe? Kung gumamit po sila ng referensya sa Biblia, sagutin din po natin ang kanilang akusasyon according to the Scripture. Ano po ang ating makikita sa mga bahagi po? Unahin natin, Exodus chapter 25, verse 17 to 22. Gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto.
lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. Sino kaya yung nagpagawa ng 2 kerubing ginto? Wala pong iba, kundi ang Diyos. Sino po ang kanyang inutusan? Wala pong iba, kundi si Moises. Tingnan po naman natin ang bahagi ng Aklat ng Bilang, chapter 21, verse 5 to 9. Ano po ang sabi ng Biblia? Nagreklamo sila kay Moises. Inilabas mo kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang. Wala kaming makain ni mainom. Kaya ho ang nangyari, pinadalan ni Yahweh ng ahas. Makamandag na ahas ang mga Israelita. At nung mangyari pong tinutuklaw ng mga ahas ang mga Israelita, lumapit po silang muli kay Moises at kanilang sinabi, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami sa kanyang, ipanalangin mong paalisin niya ang mga makamandag na ahas na ito. Ano ho ang sumunod na tagpo? Nanalangin po si Moises sa Diyos. At ano po ang itinugon ni Yahweh kay Moises? Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang matuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganun nga ang ginawa ni Moises, kaya lahat ng natuklaw ng ahas na tumingin sa ahas na tanso ay hindi namatay. Aba, teka lamang po. Sabi ng Exodus chapter 20, utos ng Diyos kay Moises, huwag kang gagawa ng larawan. Pero pagkaraan lamang po ng ilang pahina, chapter 25, same book, Exodus, anong sabi ng Diyos kay Moises? Gumawa ka ng 2 kerubing ginto. Aba, ginto pa ang pinagawa, purong ginto sa 2 gilid ng kaban ng tipad. At nung sinugod ng makamandag na ahas ang mga tao, ano ang ginawa ni Yahweh? Inutusan si Moises, gumawa ka ng ahas na tanso. Abay, teka lang, tila ho magulo. Ang sabi ng Diyos kay Moises, huwag kang gagawa, bawal yan. Ang sabi ng Diyos kay Moises, gumawa ka. At maliligtas pa nga yung mga nakagat ng ahas sa pamamagitan ng ahas na tanso. Kaya, ang tanong sa atin, masama ba talaga ang gumawa ng mga imahe, ng mga larawan, ng mga rebulto? Ba't nagpagawa ang Diyos? Kapag pinagbangga natin, tila magulo ang Diyos. Nag-utos siyang huwag gumawa, and then nag-utos dun siyang magpagawa. Para mas maintindihan natin, hindi lamang po yung anghel sa kabanantipan, hindi lamang po yung ahas na tanso, ang ipinagawa ng Diyos kay Moises. Sa banal na kasulatan po, marami po tayong makikita na mga bahaging nagpagawa ang Diyos ng iba't ibang mga imahe. Katulad po ng makikita natin sa unang aklat ng Hari, chapter 6, verse 23 to 29, ang sabi po ng Diyos, sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng 2 kerubin, imaheng nililok sa kahoy na ulibo. Nagpagawa ng kerubing ginto, nagpagawa ngayon ng kahoy na ulibo, iisa ang image. Ano yon? Mga kerubin. Sa bahagi po ng Exodus chapter 36 verse 35, ang sabi ng Biblia, gumawa rin sila ng kurtinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula. Ito'y binurdahan nila ng larawan ng kerubin. Dagdagan pa po natin sa bahagi ng Ezekiel chapter 41 verse 25, ang pinto papunta sa dakong banal ay may nakaukit ding larawan ng kerubin at puno ng palmera tulad ng nasa dingding, may kahoy na panakip sa labas ng bulwagang pasukan. Mga taga-subaybay ng ating palatuntunan, kung hindi po tayo mag-iisip, lalabas po na ang Diyos ay nag-utos, bawal, nag-utos din na pwedeng gumawa. Lawmaker, lawbreaker.
kung ang isip po natin ay ihihinto lamang natin dun sa point na bawal magpagawa. Puntahan po natin ang eksaktong issue sa mga imahe. Masama po ba talagang magpagawa? Masama po ba talagang magkaroon ng imahe? Kung atin pong pag-aaralang mabuti, yung ano ang ipinagbabawal, yun po yung ating tututukan, makikita po natin ang katotohanan. Ano po ang ipinagbabawal? Basahin po natin sa bahagi ng Deuteronomy chapter 4, verse 23 to 24 upang malaman natin kung ano yung talagang ipinagbabawal ng Diyos sa mga imahe. Yun bang pagkakaroon lamang? Hindi po. Dito po natin matutuklasan kung ano ang bawal. Mag-ingat kayo. Huwag na huwag niyong kalimutan ang kasunduan ninyo kay Yahweh. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin. Gaya ng ipinagbabawal sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay tulad ng naglalagablab na apoy at siya'y mapanibughuing Diyos. So the question is, bawal ba ang mga imahe? Bawal ba ang rebulto? Hindi. Bakit? Kasi nagpagawa nga siya. Ano ang bawal? Ito pong binasa natin sa Deuteronomy chapter 4. Huwag kayong gagawa upang sambahin. Ang mga imahe po ba sa loob ng Iglesia Katolika ay sinasamba? Hindi po. Hindi po ito sinasamba. Bakit? Sapagkat wala itong anumang pagka-Diyos. Bakit may mga larawan, may mga imahe sa loob ng Iglesia Katolika? Ito po ang sagot ng official teaching ng Simbahang Katolika. Kasi mahirap po pag hindi tayo kumuha ng official teaching. Nakinig lamang tayo sa mga kwento, nakinig lamang tayo sa mga atake. Marites ang dating nun. Ano po sabi ng Catechism of the Catholic Church number 2132 patungkol sa mga banal na imahe? Ang paggalang Kristiyano ng mga larawan ay hindi labag sa unang utos na nagbabawal ng mga imahe. Sa katunayan, ang dangal na ipinatutungkol sa isang imahe ay nauuwi sa modelong inilalarawan. Kapanalig, kabayan, kapatid, kapuso, kapamilya, ang imahe po is only a prototype. Ano ibig sabihin ng prototype? Sa pamamagitan nito, yung nilalarawan nito, pinaparamdam natin yung ating pagpaparangal. Kahalimbaway, ito'y larawan ni Maria, pinatutungkol natin ang ating paggalang sa nanay ni Jesus. Ito ba'y sinasamba? Hindi. Sapagkat bawal sambahin ang anumang larawan. Ba't kayo may larawan? Ito nga po ay magiging expression ng ating pagmamahal, ng ating paggalang sa inilalarawan. Katulad po ng isang halimbawa, meron po akong larawan dito ng aking minamahal na anak, 6 na taong gulang, pero siya po ay binawian ng buhay. Maaga pong nawala itong anak kong ito sa edad na 6 na taon, noong February 6, 2022. Alam nyo, sa pamamagitan po ng larawang ito, sa aking pakiramdam, sa aking pakiwari, kasama ko pa rin siya kahit sa pamamagitan na lamang ng larawang ito. At every time na ito po'y hinahalikan ko, hindi po yung larawan ang hinahalikan ko, kundi ipinaparating ko po sa minamahal kong anak yung aking pagmamahal sa kanya. Sa pamamagitan ng larawan, prototype, ito po'y expression of our love. Muli, samahan niyo po ako sa mga susunod pa nating pagtatanghal dito po sa ating Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco Evangelista, nagsasabing nasa atin ang Diyos, Emmanuel.